Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang live ni Harry Roque tungkol dito sa lumitaw na bagong nag-aakusa kay Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. Actually, nung isang araw, tinapi ko itong si Ramil Madriaga, hindi pa natin alam na bumaligtad na pala ito kay Sara Duterte at mayroon na itong ginawang sinumpaang salaysay. Nung isang araw, kumakalat lang ang noon kasi sa post ni Montulfo. Sabi ni Montulfo, may isang preso PDL sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, Bikutan, Annex 2 building, binibisita ni Sara Duterte. Kahit gabi, pinupuntahan. Kaya di ba nung nag-live ako niyan, gaano kahalaga itong isang preso di umano na ang ngalan ay Ramil Madriaga. O ngayon, ang bagong balita niyan, lumabas na ito sa lahat, na itong si Ramil Madriaga na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa ay bumaliktad na kay Sara Duterte. Nilaglag na si Sara. Mayroon ng sinumpaang salaysay ito, notaryado, at grabe yung mga sinasabi niya tungkol kay Sara. Ngayon, kinumpirma ni Harry Roque, kilala niya ito. Kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni VP Sara. Kilala niya itong si Madriaga. Pinanood ko rin yung interview ng OneCon kay Attorney Raymond Palad, abogado nito ni Madriaga. Ang dahilan daw, bakit bumaliktad itong si Madriaga at nilaglag na si Sara, naghinanakit daw kay Sara dahil kay Harry Roque. Bakit? Ito kasing si Harry Roque, di ba mayroon na ditong mga issue na ito ilang grabber nga? Matagal na yung issue na yan kay Harry Roque. Marami itong binibiktima ng mga magsasaka, mga karaniwang mamamayan, itong si Harry Roque. Lalo na doon sa Bataan. Sa Bataan, mayroon itong di umano'y mga issue ng land grabbing. Ayon dito kay Attorney Raymond Palad, ang piling niya, iniwanan siya sa ere ni VP Sara at hinayaan niya na mag-proceed yung kidnapping case na according to Ramil, gawa-gawa lang ni Atty. Roque. Siyempre sa mamalog niya, imagine ilang taon na siya nakakulong. Sa dami ng nalalaman niya, hindi man lang siya tinulungan, hindi na magitan si VP Sara. Siguro naipon na rin yung galit niya, yung pag-aalala niya sa pamilya niya. Tapos nakikita pa niya yung issue ng korupsyon, yung mga deliveries ng pera, na kung tutusin daw walang sinabi yan sa mga deliveries ng pera niya. So gusto niya na rin umingay itong bagay na to para mag-proceed na rin yung kaso sa ombudsman na isinampa niya kay Atty. Harry Roque na natulog daw. According to him, pinatulog daw ng mga kaibigan doon sa ombudsman. So ngayon, gumagalaw na yung kaso sa ombudsman pertaining sa, I think, land grabbing activities na ginawa daw ni Atty. Roque na kaya niya sinampahan ng kaso sa ombudsman. So basically, gusto humingi siya ng hustisya at sana umandar yung kasong isinampa niya at nang magkaroon daw ng hustisya yung mga farmers na inagawan daw ng mga lupain sa Bataan. ito yatang pamilya o mga kakilala ni Madriaga ay biktima ng panglaland grabbing ni Harry Roque. Sa post ni Montulfo, kinasuhan daw ng grupo nila Ramil Madriaga si Harry Roque sa ombudsman. Kaya lang, hindi man lang daw tinulungan ni Sara Duterte. Humingi sila ng tulong kay Sara para nga laban dito kay Harry Roque. Hindi daw tinulungan ni Sara. Kaya naghinanakit. Nilaglag na si Sara. Ngayon, pinanood ko yung vlog ni Harry Roque. Alam nyo naman ako, tinatsagaan ko yung panuurin para lang makumpirma. Ano ang sabi ni Harry Roque? Totoo yun. Kilala niya itong Madriaga na to. At totoo rin na siya pala ang private prosecutor laban dito kay Madriaga. Bakit nakulong si Madriaga? Kinasuhan itong si Madriaga ng gawa-gawang kaso raw, sabi ni Montulfo, gawa-gawang kaso ng kidnapping. Ginamit ito ni Harry Roque para nga makulong itong si Madriaga kasi ang sabi ni Montulfo, linalabanan nito si Harry Roque sa issue ng land grabbing. Ngayon, kumpirmado ba yan? Sabi ni Harry Roque ganito. Ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay nag-file siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no?
pero meron din silang kaso sa ombudsman, hindi pa pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman, gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano, dinan-grab namin ay sinasabi na pineke ang pirma. Yan, kumpirmado Pero sabi naman ni Roque, hindi naman niya nakasuhan ng kidnapping dahil ginantihan ko. Hindi daw. Talaga daw na-involve yan sa pangingidnap ng mga Pilipino-Chinese. Sabi ni Roque. Pero sabi naman ni Montulfo sa post niya, hindi. Pinalabas lang ni Roque yan na mga kinikidnap ang mga Chinese para di umano makaganti kay Madriaga kasi nga kinasuhan siya nito ng land grabbing. Pero kay Roque, ito ang kinukumpirma ni Roque. Una, hindi siya land grabber. Pangalawa, totoo ba na kinasuhan siya nila Madriaga ng land grabbing sa ombudsman? Oo. Totoo ba na itong si Madriaga ay kinasuhan nila ng mga Pilipino-Chinese at siya ang abogado ng mga Pilipino-Chinese para gantihan dahil nga sa kinaso sa kanya? Sabi niya hindi. Sa bagay, hindi naman aminin niya ni Roque. So ngayon, mga kabunyog, mga kabayan, totoo ba na si Harry Roque ang abogado ng mga Pilipino-Chinese na na-involve na inaakusa dito kay Madriaga na kinidnap? Totoo. Sabi ni Harry Roque, siya ang tumatayong private prosecutor. So mga kabunyog, mga kababayan, bakit ngayon nilalaglag na ni Madriaga si Sara Duterte? Ang sabi ni Attorney Raymond Palad, yung abogado ni Madriaga, galit si Madriaga kay Sara kasi nang humingi siya ng tulong laban dito kay Roque, hindi daw siya tinulungan ni Sara. Anong tulong sana yung hinihingi? Tulungan sa ombudsman kasi may kaso nga si Roque sa ombudsman, land grabbing. Hindi daw tinulungan ni Sara. Sa kabila, di umano, nang grabe ang ginawa niya kay Sara. Una, tumulong sa kampanya. Pangalawa, yung mga pinagagawang alanganin tungkol dun sa mga confidential funds, laman ng duffel bags, siya ang taga-deliver nun. Yung magnetic lifter na may shabu, pinagawa sa kanya ng asawa ni Sara, si Man Scarpio. Basta, ang dami daw pinagawa sa kanya. Pero sa kabila daw ng mga ginawa niyang yun para kay Sara, sabi ni Madriaga, pagdating sa kaso niya kay Roque, kinasuhan nila ng land grabbing sa ombudsman, hindi daw siya tinulungan. Medyo naghihinanakit kay Sara. Kaya ngayon, nilalaglag na si Sara. Yung lahat ng alam niya at ginawa niya kay Sara, ibinubunyag niya na. Yan yung sabi ni Attorney Raymond Palad. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.